mga ka-stroke, magandang hapon. Siyempre, katatapos natin mag-walking. Hindi ko na lang pinakita dahil walking lang naman mga ka-stroke. At sa ngayon ay sobrang tigas ng aking affected. Hindi ko alam kung may araw namang magaan siya. May araw din na sobrang tigas. Pero kaya ko naman. Ang ano ko lang, kaya ganun. Hindi ko alam kung bakit at anong gusto, ano pang gusto. Pinahihilot na nga natin, nag-exercise na tayo. Ganun pa rin pakiramdam. Kaya minsan nawawala na rin ako ng chance na bumalik. Pero yun naman tiwala lang tayo. At pagpatuloy natin ng pag-exercise, pagpapahilot ay basta hanggang saan maabot nito ay doon na lang, wala na tayong magagawa. Kaya mahirap pa rin sabihin na gagaling tayo. Pero meron namang gumagaling. Marami ang gumagaling. Tiwala lang. Kahit matagal, patuloy pa rin tayong magpapagaling. Dahil wala naman tayong gagawin dito kundi magpagaling. Diba? Ila ating purpose natin ngayon para tayo makatulong sa ating mga anak, sa ating magulang, sa pamilya natin. Siyempre sa dalawa kong anak, talagang gusto ko na pong gumaling. Dahil ang hirap po ng ganito. Mahirap po ma-stroke. So kaya intro muna tayo mga stroke. Yun na nga. At yun na nga. Really? Tapos na po ang ating intro mga ka-stroke. At ayan na naman po ang ating si Doggy ng kapitbahay. Ang ingay na naman. 4 o'clock in the afternoon na po. Hapon na po nito ngayon. Kaya medyo mainit-init pa nung tayo mag-walking, alas 3. At pagdating dito ay mamamahinga. At bukas ulit, ganun ulit ang ating gagawin. Walking, sa umaga, exercise, stretching, walking. Tapos, sa tanghali, walking. Ako pala po kanina ay nag-stepper. Medyo matagal-tagal na tayong hindi nag-stepper at tingin ko kaya nahihirapan tayong umakyat sa hagdan ganun, wala nga tayong step, hindi tayo nakapag-stepper. Kaya magsasanay ulit tayo para lumambot ang ating pagkakyat sa hagdan. Yun. Ang stepper po ay isa sa mga napagpagaan sa akin nung para makakyat sa hagdan. And medyo nag-focus tayo sa hilot at saka sa walking. Hindi ko naisip na meron pa pala dapat gawin, mag-stepper tayo para sa hagdan. Kaya mag-stepper na po uli ako. At medyo ngayon naman ay nainit na ang pakiramdam, magsa-summer na. Kaya tuloy na po natin ang ating exercise lagi. Umaga at saka tanghali. Pag malamig lang naman sa ayon, nahihirapan at tawag doon tinatamad. Gago!
mga stroke. Medyo tinatamad tayo pagka malamig. Dahil malamig pagka lumabas ng bahay. Malamig pag lumigo. Kaya ang daming ang isa pa po ay sobrang tigas ng ating mga affected pag malamig. Kaya ganun. Kaya ang hirap ikilos ng ating affected. Sa mga kapwa ko strokees dyan na stroke survivor, yan. Sila po makakaramdam ng aking mga sinasabi. Dahil hindi naman po ninyo maramdaman dahil hindi pa po kayo na-stroke. At wag nyo na pong pangaraping ma-stroke dahil ako po. Yung iba, yung mga mild lamang na medyo kaunti lang umpog ni God. Ibig sabihin nun magbawas-bawas na sila ng bisyo nila or mga cholesterol nila or pag-inom nila or mga mga bad habit na ginagawa. Yan. Ako naman nasobrahan sa bad habit, sobrahan sa inom, sa sigarilyo, sa cholesterol, ayun. Sinobrahan ang umpog sa atin ng God. Agay. Talaga namang parang yung naramdaman mo na ito na ba? Kukunin na ba tayo? Yun. Talagang napapaimik tayo ng ganun nung una. Kaya salamat pa rin at narito tayo. Buhay. Meron pa tayong dapat gawin na hindi pa natin nagagawa. Kaya siguro tayo binigyan pa ng chance ni God. Yung gano'n na lang yun. Isipin na lang natin na blessing sa atin na mabuhay pa tayo. Gawin na lang natin na masaya bawat araw na dumadating. Bawat araw ay blessing. Bawat araw may natututunan tayong dapat natin gawin sa araw-araw. At siyempre, i-guide natin ang ating mga anak para pag lubakan na sila, total malalaki naman sila, grade 5 at saka grade 2nd year or grade 8, para maging handa at hindi na sila yung mag-healthy living na ba sila. Para na rin naman sa kanila yun. Ang kanilang ama ay may high blood at kaya na stroke. Kaya dapat mag-control na sila ng pagkain nila. At saka hindi ko naman sila ko lang sila huwag masyadong mamantika kanilang kainin at huwag masyadong maggulay sila. Yun. Ako nung una talagang hindi po ako nakakain ng gulay. Yan, isa sa mga hindi po ako nakakain ng gulay. Puro ako manok, itlog, baboy, isda. Bibira po mapakain ng gulay noon. Talagang kaya taba ako. Almost 89 kilos po ako dati. At puro inom. Ang ininom pa noon ay Red Horse lagi. Red Horse. Pagka walang kainuman dito sa bahay, nagsosolo po ako ng 2 Red Horse, 1 Red Horse na malaki. Pag may kainuman naman, 2 kahon, 3 kahon. Agoy!
Yun. Talagang walwal to the max. Ayan, walwal tayo ngayon. Kaya, dapat lang natin na ibalik natin na huwag na tayong bumalik sa dati natin. Pag kung sakali man tayo maka 90% ng paggaling, huwag na. Tigil na po ako. Totally tigil na po. Ayaw ko na po manigarilyo, uminom. At puro sa ngayon nga po hindi na po ako nagkakanin. Puro ulam, gulay, ano pag isda, papaklaman po ako nun. Ganun na lang po. At saka oatmeal po sa gabi. Oatmeal lang sa gabi. Yun na lang po ang aking kinakain. Kaya sa dating 89 kilos, ngayon ay 63 kilos na lang po tayo mga ka-stroke. Pero yun ay naibaba ko na dati ng 50, naibaba ko na siya ng 57. Tinaasan ko lang dahil medyo nadadala po tayo ng hangin pagka ganong kababa, ganong kapayat na po tayo. Kaya ayos na po yun daw yung 65 to pababa. 65, 60. Yan. Yan na po ang aking maximum. Ayaw ko na po tumaba. Yan. Yan lang. Update lang po tayo. At at sa bukas po ng umaga, walking tayo, then stretching sa park. So, paano mga stroke? Hanggang dito na lang uli. At salamat sa magtambay. Salamat sa pakikinig. At salamat din po sa pakipag-usap sa akin. Palagi ko po yung tinitingnan sa comment section. Maraming salamat po. At syempre, shoutout muli sa Nanay Mopad Fitness at sa mga kapatid dyan sa Planet Sober. At syempre sa Team Landing. Shoutout sa inyo. Team Palarca. Yan. Sir Dominic at si Ate Maribel. Shoutout din po. At sa Team Lilliput, ang Ninang Mara at Ninang Potpot. Yan. Shoutout din po. At ang ating Ninong J, Jericho J. Yan. Salamat po. So, hanggang dito na lang po ulit at bye-bye.